anong ginagawa ni Yorme sa Maynila pagdating po sa oil crisis. Kasi alam natin, the Philippines is already affected by oil crisis. Maaring hindi ito direktang tatama sa inyo ngayon, maaring tatama ito bukas, or maaring indirectly tatama sa paraan ng inflation, mga gastusin tataas, 'di ba? Service na binibili po natin maaring tumaas. So there are a lot of like price changes. So sabi niya po, paliwanag na dito that the Manila is taking care of the crisis by him um, starting an executive order. Meron pong executive order number 7 series of 2026 na ito po ay for 50% reduction of fuel consumption ng gobyerno ng Maynila. At EO Executive Order 8 series of 2026, ito naman po yung pagtatalaga sa ating mga kawani ng gobyerno na magtrabaho na lang ng 4 na araw sa isang linggo. At ang Biyernes po ay magiging off day ng mga manggagawa. And sabi niya po dito that Executive Order number 8 was copied from the presidential order na no Friday work from President Bongbong Marcos. Kung pag-iisipan po natin, this two executive order is somewhat makikita natin is a push from the local government to see how the government of Manila is working. Hindi lang po tayo namumolitika dito. We need to make sure that our government officials are doing their job. Hindi po kinakailangan na kapag ang isang politiko na nakaupo, pagka po tinanong ng isang media entity na alam naman nating bias, kailangan po aayon na lang about sa kanilang naratibo or about sa politics. Kasi po para sa akin, bilang isang supporter po ni Yorme, kahit ngayon po kung siya'y tatakbo na maging presidente, iboboto ko po siya. Bilang supporter po niya, maiinam po sa akin na makita yung tinatrabaho niya, maging action niya. Kasi para sa akin, politics is politics eh. Hindi pa naman po 2028 election tomorrow. 'Di ba? Para po i-push natin yung naratibong ganun. At ang laki po ng issue natin ngayon, it's the oil crisis. Para pag-usapan natin ang politics lagi sa lahat ng aspeto, whether it's national or local politics, unfair naman po iyon sa mga constituent na ating mga nakaupong government official. So for me, knowing that there is two EO, Executive Order 7 and 8 series of 2026, this shows that Yorme is doing his best as the local chief executive to handle and manage this issue with oil crisis. So anong dapat natin gawin? Dapat natin gawin, siyasatin natin ito ng mas maigi. Ano ba nagiging epekto nito sa mga Manileño? Kasi at the end of the day, the most important thing here, it's not the narrative. It's not who's pinakamaingay sa social media. It is who is working their ass off and doing the best they can bilang isang halal na opisyal ng gobyerno. Kaya po yung nakita nating comment, live chat replay, na galit po kay Yorme nung nagsasalita kasi marami pong mga kasamahan natin before na iskonyan noong panahon ng eleksyon, nagsalita po sila ng sabihin na nating taliwas sa mga opinyon ni Yorme at marami po silang sinabi against Yorme. Ang akin po, I would say naiintindihan ko kasi from the very start, yung lugar na yon ay talagang puno ng mga DDS, talagang bias. Pero ako, I was there to listen to Yorme, ano yung ginawa ni Yorme, at ano yung napapakinabangan ng mga Manileño. At the end of the day, the most important thing here is not my opinion or not anybody's opinion. The most important thing here is yung benefit na nakukuha ng Manileño after nila iboto si Yorme. Sinabi Ako si Professor Roland Simbulan at ito ang Philcast kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na.